Good afternoon, ma'am. I'm Steven Mergullas, base cream 2. So, I will report to you, ma'am, the 5 topics of circumstance affecting criminal liability. So, number 1 is justifying circumstance. Number 2 is accepting circumstance. Number 3 is mitigating circumstance. And number 4 is aggravating circumstance. And last is alternative circumstance. So, first is justifying circumstance. So, Article 11, where the act of the person is said to be in accordance with the law, so that such person is deemed not to have transgressed the law. Lack of dolo is basis. Criminal and civil liability, there is no crime committed. The act being justice chose such person cannot be considered criminal. There is no civil liability except in. So, amo ito din. And justifying circumstance, amo ni ang mga buhat sa tao na niuyon sa balaod naman wara ila lapasan, wara sila makalapas sa balaod, amo ning kuan na waray sala. So ang rason kayon kibali wara siya daotang yung waray kuan na waray daotang tuyo o intensyon, lack of dulo. So number 1 is sa circumstance requisite. So number 1 is defense of person, rights, property or honor. So example sa number 1, sa defense of person, rights, property or honor. Example, adunay kalit nga miatake nimo gamit ang kutsilyo. Then gipugnan nimo siya og nasamad kibali siya. Apan igor aron imo ra siya gi sagda para mohunong aniya pag-atake. So wala ka dili kun ikaw una min ga kuanan lalis kibali. Ug gigamit ra nimo imo kusog para kuanon nimo kaugalingon. Then amunin waray kibay sala. Then number 2 is number 2, defense of relatives. So for example ini kibali nakita nimo imo manghod gihampak na waray rason. So imo gi kuanan nimo manghod imo tabangan, then nasamad kibali an min atake. So dili man sab ko nimo manghod kibalan una yan kuan kibayan hagit. So tagtabangan ra nimo manghod. So amen kuan defense of relatives. Number 3, defense of stranger. So for example ini kibali yaoy tulisan, then iya kuanon an isa katiguang nga dili nimo kilaa. Then imo gitabangan tiguang dili pa maagi sa kuan yon. Yat na yay imo paghimaos dili tungod kayon gibuhat nimo tungod naluoy ikaw. So dili sanglit na gabuhat ka ito kay tungod kibali yang isog ka or nan himaos. Number 4, avoidance of greater evil. So example ini yaoy adunay nasunog nga mokalyap ngadto sa daghang balay. So para dili madaot ang tibuok baryo, kibali gihugno na ni sa kabombero ang bahay para dili na kibalin mo kanat gid mautod na kibali ang sunog. Amunin sa avoidance greater evil. Number 5, fulfillment of duty, lawful exercise of rights. So ang example nan ini, so kibali yay officer nga nagdakop nan isa ka suspect na gusto kibali siya ang suspect gusto mo sibat while restraining siya. Then ang suspect kuan kibali like ya injured. So an officer gaakda siya na acted within his duty.
and the injury was a necessary result of making the arrest. So amo yun sa fulfillment of duty, lawful exercise of rights. Number 6, obedience to superior order. So an example na nini, so gisunod sa sundalo ang saktong sugo sa iyang opisyal nga bantayan ang lugar panahon sa kagubot. Ang sugo subay sa balaod ug ang pamaagi sa pagtuman niini tugot usab sa balaod. So amo yun sa obedience to superior order. Number 2, exempting circumstance, Article 12. So meaning a criminal was committed but the person is exempted from punishment na nga because they lack intelligence, freedom of action, intent, or were not negligence. Number 1, minority without discriminant, requisite 15 years old and below, or 15-18 years old but acted without discriminant, did not understand what they were doing or its wrongness. Example, a 14 years old takes foods from a store because he is hungry and does not follow understand the tips. So ang bata ang bata na 15 anyos paubos o 15 to 18 anyos apan wala makasabot sa iyang gibuhat. So dili pwede silutan. So kibali ang 14 anyos mikuha og pagkaon tungod sa kagutom og wala makasabot nga sala bayad to. Number 2, accident. Doing a lawful act without proper care, attentions, injury happen only by accident, no fault or intention to harm. Basis kibali lack of negligence and intent. Example, naghimo og illegal nga buhat nagamping apan nakadaot sa uban pinaagi lang sa aksidente. So waray silot. So pananglitan sa pagputol sa kahoy kibali na slide ang way sa og naigo ang tao sa layo. So dili kong gituyo na pagkahimo ng aksidente. So kibali yun, for example, nagutod ako ng kahoy tapos siya tao sa unahan. So ako kasayod na yabi tao sa unahan, so ya tugdangan siya ng kahoy. So ano yun? So number 3, irresistible force. So complained by physical force is so strong it cannot be resisted, come from another person. Basis absence of freedom. Example, ang gagunit ko ng kutsilyo din silyo puldo yaon sa kilid din may isa ka tao na kibali langot ka puldo so kusgani siya na kay ako gagunit sa unang kutsilyo gihawidan ng kusga na tao ang ako kamot din gidunggab kan Leopoldo na kay kusgani sa siya dili ako maka-atras na yon dili na siya mapugnan so amo ito ya dunggab si Leopoldo. So uncontrollable force, uncontrollable force. For example, uncontrollable force. For example, ako kibali si Leopoldo gusto na ni sa katao hampakon ko si Leopoldo then di ko sa kaya kibali on ang gusto na ni sa ang kabali kami duhan ni Leopoldo tas may isa ka tao gagunit ng pusil so gitutudan ako niya isugo ako niya na hampakon si Leopoldo kay kung dili ko hampakon si Leopoldo so ako ang mapatay ako patyon niya ako tirohon amoy sa uncontrollable fear. So number 5, insuperable or lawful cause. So example lan ini
Si bali ang guard supposed to open ang gate not at 6 a.m. Pero ang lock is naguba. So dili niya ma-open biskan uno niya pagkuan. Yun himuon na kuan di gid niya ma-open. So amoy nin sa insuperable or lawful cause. Number 6, insanity or imbecility. So an invisibility and an imbecile. So mentally like anila mentality is amo than bata 2 or 7 years old. So dili sila makasabot sa uno ila gibuhat except only if not acting during a lucid interval. So an example na nini kibali an isa ka tao na may kuan lagi may sakit sa mental illness. So iya giatake ni sa katao kay katuon niya lagi na yaon ayop yon mga wild animal. So wa siya kasayod na ito ba tao, pero sa iya panahon na ito kay wild animal. Then amo yon kibali wa siya kasayod sa uno niya gihimo. Then amo inin kuan insanity or imbecility. So number 3, mitigating circumstance, Article 13. So meaning this do not remove criminal liability. The person is still guilty but they lower or reduce the penalty because the crime was less serious or the offender had less evil intent. So an mean type, ordinary mitigating versus privilege mitigating. So ang comparison ang ordinary mitigating, yes, it can be cancelled out by an aggravating circumstance, a factor that makes the crime worse. Sa privilege mitigating dili kay it cannot be offset by anything. Then an affecting on penalty, an ordinary mitigating, it's not offsets, it brings the penalty down to the minimum period only if the penalty is disable. So sa privilege mitigating, it's reduce the penalty by 1 or 2 degree. So lower than the law. Normally set much bigger reduction. Common example sa ordinary mitigating, voluntary surrender, lack of intent, sufficient threats. So sa privilege mitigating, incomplete justifying circumstance when not all requisite of Article 11 are met. So explanation and example. So number 1, ordinary mitigating circumstance. So used to lower the penalty slight but can be removed if there is a reason to make the crime worse. So example, gihampak ni Juan si Pedro apan dayon siya misurrender sa pulis nga wala na gipangita. Ang pagsurrender may ordinaryong pagpaminos kung walay makadungag sa sala. Ang silot ibutang sa pinakaubos nga degree. So kibali amo lang ito kung example kibali gihampak na ako si Lipoldo, then wala na ako lang nagapahanap pa sa pulis, surrender na ako largo. So amo yaon kibali ang kuan yon is muminos anako yaon penalty kibali na. Number 2, privilege mitigating circumstance has a stronger effect. It's
greatly lower than penalty and nothing can cancel it. So, example, naningkamot ang tawo nga mapanalipdan ang iyang kaugalingon apan kulang og usa ka kondisyon. Pangnanglitan, kibali example, gamay nga hagit ang nahitabo. So, itawag kini nga dili higpit nga pagpanalipod. So, special nga pagminus busa ang silot ipaubos og hangtod 1 or 2 degree. The avoided privilege mitigating circumstance. Number 4. Aggravating circumstance, Article 14. So, meaning, these are circumstances that make the crime more serious. They raise the penalty to its maximum period allowed by law, but never go beyond what the law sets. So, ang proof required, they must be proven with the same certainty as the crime itself, not just suspect but clearly established. So, kind of aggravating circumstance. Number 1, generic aggravating. So, applies to almost all crimes, can be offset or cancelled but by an ordinary mitigating circumstance. So, example, ang pagpangawat. So, ang pagpangawat gihimo niya sulod sa balay sa victim. So, amo yon mas bugat ang sa kuan ra ini maminus-minusan ra niya sa kun iya sakto na rason. Number 2, specific aggravating. Definition applies only to certain specific crimes. Not all cannot qualify the crimes, just increase its penalties. So, example, ang paghimo sa sala sa lugar nga way tao, magamit ra ini sa pagpangawat o pagpanulis. So, example, amo ini ignominy in crimes against charity and habitat, peace or in robbery, theft. So, amo lagi ni apang nanglitan kibali ang paghimo sa sala lugar kibali na way tao. So, magamit ra yon sa pagpangawat o pagpanulis. So, number 3, qualifying aggravating. So, definition change the very nature and name of the crime, making it more serious, cannot be offset. So, example, ang pagpatay mahimong pagpatay sa tao ang nagpatay mahimong pagpatay sa tao ra apan kung gibuhat kini sa tago o adunay daan nga plano, mahimo kini nga pagpatay nga mabinuligon. So, murder, mas dako na silot. Then number 4, inherent aggravating. Definition already parts of the crime itself. It always present when you commit the crime, so it is not counted repeatedly to increase the penalty. So, example, ang pagplano na daan sa dili pa manulis. So, bahin na yaon na sa kibali o sa so amo yaon dungag na kibali yon sa silot. Number 5, special aggravating. So, arise under special legal condition, cannot be offset by any mitigating circumstance. So, example, ang tao nga nakasala pa usab sa wala pa matapos ang iyang silot. So, dako ang dugang silot nga ipahamtang. So, mga kuan kibali, for example, mga hinungdan nga gipasabot sa espesyal nga mga balaod, dili kini mawala bisan unsa pa ka daghan ang hinungdan, bisan unsa pa ka daghan ang hinungdan sa
makapaminos. So number 5, last, alternative circumstance, Article 15. So uno ini, meaning their circumstance can be treated either as mitigating or aggravating, depending on the nature of the crime and how they affect the act. So three types. Ano yung tawag sa three types na RIA? So number 1 is relationship, intoxication. Number 3 is degree of education and instruction. So number 1, relationship. Uncover na ni spouse, parents, children, sibling, in-laws, adopted relatives. So when mitigating, reduce penalty. Crimes against property, robbery or usurpation, fraud, arson. So ang makapaminos sa silot kung sala batok sa kaabtang, pagpanulis, pagpangawat, pagpanglimbong, pagsunog. So ang gamay nga samad kung ang biktima mas ubos ang ranggo sa paryentihan. So makadugang sa silot kung sala batok sa tao, biktima mas taas o parehas ang ranggo. So kung grabe nga samad, kanunay makadugang, din nagpatay, kanunay makadugang bisan unsang ranggo. Ang pagkaparyente bahin na sa sala mismo, pagpatay sa kaugalingong paryente, pagpanapaw, mga asawa nga wala giparehistro, so dili kasal, dili parehistro, dili sakop sa balaod. Number 2, pagkahubog. So ang makapaminos kung ang alcohol na paminos sa iyang pagkontrol sa kagalingon, dili siya kanunay mo inom, wala siya nag-inom aron mga hasa paghimo sa sala. So ang makadungag kung kanunay siyang moinom, di nag-inom siya aron makabaton og kaisog sa paghimo sa sala. Number 3, education o kahibalo. Ubos ang kahibalo, kasagaran makapaminos. So kulang sa pagsabot sa kabugat sa iyang gibuhat. So expection, dili makapaminos kung klarong sala kini alang sa tanan. Pagpatay, pagpangawat, pagpanglugos. So taas nga kahibalo, mahimong makadugang silot. So ini ang example, gigamit ang pagkahibalo aron himuon o itago ang sala. Pananglitan, doktor nga nagamit sa iyang kahibalo aron mahimo og hilo. Pagbalik sa paghimo sa sala, so recidivism, nakasala o na hukman unya nakasala usab sa parehas nga klase o grupo sa balaod. So ang epekto nan ini, makadugang sa silot apan mahimong mawala kung adunay makapaminos. Number 2, reiteration. So nakasilot na kaniadto sa sala nga parehas o mas bugat ang silot o duha ka sala nga mas gaan apan lain-lain nga grupo sa balaod. So ang epekto makadungag sa silot. Number 3, quasi-recidivism. So nakasala pa usab sa wala pa matapos o samtang nagsilot pa. So ang epekto is special nga makagdungag dili gayud mawala. So number 4, habitual delinquency. Nakasana siya ka 3 ka beses o labaw pa sa sulod sa napuo ka tuig sa mga sala sama sa pagpanlimbong, pagpanulis, pagpangawat o uban pa. So ang epekto ni duwang gihapon sa silot na ipahamtang. So amo dito ako report, ma'am. Thank you, ma'am.